una sa lahat. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na ang mga bumabanderang balita. Pangit ang script. Paratang ng mga umunoy dating security ni Saldico, nag-deliver daw sila ng pera sa bahay ni Pangulo Marcos, pawang kasinungalingan. Ayon po yan sa palasyo. Delulu, House Deputy Speaker Paulo Ortega at iba pang congressman na nabanggit sa listahan, binabulaan ng tumanggap sila ng mali-maletang pera. Patutsada kay Marcoleta matapos questionin ang kasaysayan ng Spratly Islands Legata. Pinagsabihan si Marcoleta na hindi pa huli ang lahat para kumuha ang senador ng dagdag na kurso sa national security. Tensyon sa EDSA 40. Mga realistang wala raw permit. Nakagirian ng mga humarang na pulis. Nabahiran ng gulo ang ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolt. Nagkagirian ng mga pulis at mga realista. At live mula sa EDSA Shrine sa Quezon City, nauna sa balita si Ian Suyu. Ian, ano ang punot dulo ng gulo? Bok, tama ka dyan. Nagkaroon ng bahagyang tensyon at nagkagirian nga yung mga pulis at realista kaninang tanghali dahil yan ng hindi pinayagan ng mga miyembro ng PNP na umabante yung mga militanteng grupo patungo dito sa EDSA Shrine. Sinalubong nga ng hilera ng mga pulis ang mga militanteng grupo kanina sa kanto ng Rochester at ng EDSA. Patungo sana sila dito yan sa EDSA Shrine. At sa haba nga nung pakikipagdiskusyon nila, nauwi rin ito sa Tulacan at dito na nagsimula magkainitan yung magkabilang panig. Natumba nga ang ilang pulis na agad namang tinulungan ng kanilang mga kabaro. Kalaunan, nauwi na nga ito sa gulo. Tuluyang nabuwag ng mga militanteng grupo ang barikada ng mga pulis at ayon sa mga realista, hindi daw sila pinayagan ng PNP na dalhin ang truck na dapat sana magsisilbi bilang stage nila dito sa programa sa EDSA Shrine. Wala man daw silang permit, hindi raw dapat ito maging problema at dapat daw payagan sila na makapagdaos ng programa dito sa mismong EDSA Shrine. Narito nga yung kanilang pahayag kanina. Ang problema, pagtipon namin kanina, ayaw na pumayag ng pulis. Kasi bawal daw ang truck sa EDSA. Kasi sabi namin, ayun naman ang usapan namin kahapon. Sabi namin, mas magulo. Kung hayaan nyo lang basta pumasok ang tao na walang stage, walang sound system, yun daw ang utos na nasa taas. Kaya ito nangyari. Naparahan natin ang matigas na hindi naman dapat. At ngayon, naghahabol ng pulis, bakit daw hindi ilagay ang stage? At sinaulo pa na sila nagbawal ng stage. Diba? Malinaw-linaw lang usapan. Pero Ian, natuloy pa rin ba ang programa matapos ang tensyon? Bok, natuloy pa rin yung programa. Yun nga lang, kinumpis ka na ng mga taga-MMDA at PNP yung susi ng truck, kaya't napilitan yung mga relihista na maglakad na lang patungo dito sa may mismong shrine kung saan buhat-buhat nga nila kanina yung mga speakers at tuluyan pa rin naman silang nakapagdaos. At sa mismong shrine na dito sila inabot, nagsimula yan mga pasado alas 2 na nang makapagdaos na sila nung kanilang programa at kanina nga kakatapos lang nung kanilang closing remarks at yung iba nag-egress na mula dito sa shrine. Pero makapansin-pansin kanina, Bok, na sobrang dami ng mga miyembro ng PNP or mga kapulisan na nakapalibot hanggang sa ngayon nga. Ito, makikita nyo sa aking likuran, nakabarikada pa rin sila. Bukod sa mga kabataan, marami ring dumalo mula sa iba't ibang sektor gaya ng mga manggagawa, mula sa mga LGBTQ community, mga pari at madre. Ang common na sentiment nila, pangunahing sentimento nila sa 40 years mula nang makasaysayang People Power Revolt, tila mas lumala pa raw ang korupsyon. Pangunahing panawagan din nila ay ang pagbaba sa pwesto ni PBBM at ni VP Sara. Maging ang bagal ng pag-usad ng investigasyon sa flood control projects, tinalakay din kanina rito. Bok, sa ngayon nga, nakita natin kanina, nagra-wrap up na yung ibang mga grupo rito, pero nakausap natin yung ilan dito na mag-i-stay daw, mananatili dahil magkakaroon daw mamaya ng misa
Bandang mga alas 7 hanggang alas 8 daw yan ng gabi bilang selebrasyon pa rin sa 4 na dekada mula noong makasaysayang People Power Revolution. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA Shrine Book. Ulat ni Ian Suyu, live po mula sa EDSA Shrine. Binabulanan ng Malacanang ang alegasyong tumanggap si Pangulong Bongbong Marcos ng mali-malitang pera mula sa mga flood control projects. Siniwalat yan kahapon ng mga nagpakilalang security ni dating Congressman Zaldico. At live po mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, sineseryoso ba ng palasyo ang mga alegasyon laban sa Pangulo? Nako, Bok, matatandaan natin na base doon sa naging press conference itong 18 dating Marines daw at kasama yung kanilang abogado na si Attorney Baligod, medyo matindi yung kanilang akusasyon laban sa Pangulong Marcos dahil ang sinasabi nila sila raw yung naghatid ng mali-maletang pera dito sa bahay mismo ni Pangulong Bongbong Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Katunayan, umaabot daw ng higit 800 billion pesos yung ibinigay nila to mula sa kickback ng flood control project at matatandaan din natin, Bok, na sinabi rin nila na nagbigay ng pera kay dating Senador Antonio Trillanes para naman mapondohan itong investigasyon ng ICC tungkol nga dito sa war on drugs. Pero yung mga bagay na ito pinabulaanan ng Malacanang. Ang sinasabi nga ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, masyado raw lousy ang script na inilabas na ito, hindi daw pang award-winning. Mas maigi raw kung alamin kung kaninong sasakyan, sino ang may-ari ng sasakyan na sumundo sa mga ito after the press conference yesterday. Gayunman, hindi pinangalanan ni Yuse Castro kung sino itong tinutukoy niya. Pakinggan natin yung pahayag ni Yuse Castro. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. Bok, bigyang diin ko na rin lang dahil tiyempo sa paglabas nitong mga akusasyon na ito, yung confirmation of charges na dinidinig ngayon dyan sa dahig, lumabas din yung isang peking litrato kung saan nagpapakita ng ilang mga pamilya ng sinasabing biktima ng extrajudicial killings na meron silang mga hawak-hawak na luxury bags. Linawin lang natin na peke ang larawang ito. Yung original photo ay kuha ng News 5 ng team natin na nagko-cover dyan sa dahig at wala silang hawak na kahit na ano. Ngayon, kaugnay ng mga alegasyon patungkol dito sa mga ibinato ni Attorney Baligod, sinabi rin ni Yuse Castro na hindi na raw kailangan pang utusan ang PNP at NBI. Kailangan daw masampahan ng kaso kung sino man daw ang mga nagpapakalat ng peking balitang ito. Bok? Mase, anong tugon ni Atty. Levito Baligod sa mga sinabi ni Yusek Claire Castro at anong kanilang susunod na hakbang? Well, Bok, ang sabi ni Attorney Baligod, puro kasinungalingan naman daw ang sinasabi ng Malacanang tungkol sa usaping ito. Pero ang plano nila ngayon ay dalhin ang usapin sa ombudsman. Narito ang sinabi ni Attorney Baligod. Magsasampa nga kami i-refer namin yung kanilang affidavit sa ombudsman at handa silang humarap sa mga investigador ng ombudsman. Ibibigay ko po bukas. Okay, Mase, sa ibang usapin naman, sinabi raw ni VP Sara Duterte na makalat yung pamumuno ng administrasyon. Anong sagot ng palasyo dito? Simple lang ang sagot dyan ng Malacanang, Bok. Sabi ni Yuse Castro, look who's talking. Ang sabi ni Yuse Castro, tama naman daw yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na hindi naman talaga lahat ng mga itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa gabinete maalam at marunong. Ang sabi niya, kahit naman daw si VP Sara Duterte pinagkatiwalaan ni PBBM na hawakan ng Department of Education, pero kalaunan lumalabas na hindi rin naman daw pala niya alam ang trabaho dyan sa DepEd at kung anong multo pa ang lumutang nung siya daw ang may hawak. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Let us look who's talking. So, totoo po yan. Hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs,
goes laptops, goes school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Maricel Halili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Senator Bato de la Rosa sinampa ng ethics complaint dahil sa patuloy na pag-a-absent. Diyan lamang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sinampa ng ethics complaint si Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pagliban nito sa Senado. At live mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sino-sinong nagsampa ng reklamo at ano ang kanilang argumento? Bok, pinangunahan ng Huwag Kang Kukurap group o civil society group yung paghahain ng reklamo laban kay Senator Bato de la Rosa sa Senate Ethics Committee at hinihiling nila formal lang imbestigahan at aralin talaga ng Senado yung tungkol sa matagal ng pag-absent ni Senator Bato de la Rosa na umaabot na ng halos 3 buwan simula pa nung nag-resume yung session noong November at personal na pumunta yung ilang mga miyembro ng Huwag Kang Kukurap civil society group sa Senado para ihain yung reklamo na yan dahil Bok ang sinasabi nila kasabay ng pag-absent ni Senator Bato de la Rosa ay hindi rin niya nape-perform yung kanyang trabaho sa Senado. At ang sinasabi nga rin nila dyan, malinaw na nagkakaroon ng pang-aabuso dun sa mga pribilehiyo at kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng taong bayan nung siya ay nahalal bilang isang senador. At para sa kanila, hindi patas yung nangyayari dahil hindi pumapasok ng trabaho si Senator de la Rosa pero tuloy-tuloy yung kanyang pagsweldo. So Bok, narito yung bahagi ng pahayag ng ilan sa mga miyembro ng Huwag Kang Kukurap Civil Society Group. Ordinaryong manggagawa, kapag hindi ka nagpakita sa trabaho, tanggal ka sa trabaho, di ba? Same standard, same ethical standard po dapat ay nakikita natin sa mga nahalal natin na opisyal ng bayan, katulad ng isang senador. Dapat nga mas mataas pa yung standard natin sa mga officials kasi pondo ng bayan ang pinangsusweldo sa kanila. Mean, mayroon ba rekomendasyon ng grupo kung anong dapat gawin o ipato na parusa para kay De La Rosa? Siyempre, pinapasaubaya nila sa Senate Ethics Committee, ano ba yung pwedeng maging sanction, ano yung pwedeng kaparusahan kay Senator De La Rosa sa patuloy niyang pag-a-absent, kaya nga sinabi ko simula pa noong November. Pero nung tinanong si Professor Magno, ano yung tingin nila na pwedeng maging parusa, isa is yung suspindihin yung pagtanggap niya ng sweldo habang hindi nga siya nagpapakita sa Senado at hindi niya na-perform yung kanyang function. At isa pa ay pwede rin daw sanang suspindihin yung operasyon ng kanyang buong opisina. Ang sabi ni Professor Magno, hindi raw dapat kinukonsinti ng Senado ang matagal ng pag-a-absent ng kahit sinong senador. Narito ang bahagi ng payag ni Professor Magno. Hinihiling po natin na kung talagang hindi magpapakita si Senator Bato, dapat isuspend yung bayad at ang sweldo sa kanya. Kasi hindi naman maaaring nagbabakasyon ka. Kung nagbabakasyon nga siya, pero patuloy na sumusweldo. Ito ay pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Pero Bok, under the rules nga, pwede bang suspindihin yung operasyon ng buong opisina ni Senator De La Rosa? Sabi mismo ni Senate President Tito Soto, siya mismo titignan niya yung reklamo na yan na isinampa laban kay Senator Bato de la Rosa kasi naniniwala siya, dapat talaga umpisahan na yung pagdinig, hindi lang doon sa reklamo laban kay Senator Bato de la Rosa, pero may 6 na kasi na ethics complaint na nakabinbin ngayon sa Ethics Committee, so dapat na raw talagang simulan yan. So tungkol doon sa parusa, ang sinasabi ni Senate President Soto,
mukhang mas doable o mukhang mas posible yung parusa na isuspend yung pagpapasweldo kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung pag-stop ng buong operations o yung pagpapatigil ng operasyon ng buong opisina niya, medyo mabigat yan, sabi ni Senate President Soto, kasi maaapektuhan ang maraming empleyado na ayon kay Senate President Soto, patuloy namang nagtatrabaho kahit pa hindi nagpapakita sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Narito yung bahagi ng paliwanag ni Senate President Tito Soto. Pakinggan natin, Bok. Maraming empleyado yun. Nagtatrabaho yung mga empleyado, nagsasubmit sila ng mga bills, nagsasubmit sila ng mga komentaryo nila at ng mga perspective nila about the bills that are being discussed. It could be coming from Senator Bato himself or the advisors or the legal people of Senator De La Rosa. Yung sweldo, so, mahirap yun. Dagdag pa dyan na sinasabi ni Senate President Tito Soto, mahalaga na rin talaga na pag-usapan na ng mga senador, ano ba yung ilalagay nila sa rules para sa mga senador na matagal na nag-a-absent o hindi nakakapag-perform ng kanilang trabaho. Kasi ngayon, aminado sila, silent talaga yung Senate rules pagdating dyan sa pag-a-absent ng mga senador. Ang meron silang clear rules, Bok, ay tungkol sa committee membership. So kung yung isang senador hindi niya nagagawa yung kanyang trabaho sa isang komite, for example, hindi siya nakaka-attend sa mga hearings, pwede siyang i-kick out. Pwede siyang tanggalin dun sa komite na yon. Pero yung ganito, generally ay hindi pumapasok, wala silang rule about that. So it's really about time, sabi nila, na pag-usapan na ito at maglagay sila sa rules nung mga posibleng punishment or sanction sa kung sino man yung gagawa ng ganyan po. Okay, malinaw yung posisyon ni Tito Sen. Pero anong pananaw ng ibang senador, lalo na yung mga kaalyado ni De La Rosa? Umpisahan ko muna sa chairman ng Senate Ethics Committee, Senator J.V. Ejercito. Para sa kanya, 6 na nga kasi itong mga complaints na ito na nakahain sa kanyang komite. So ang kanya, first come, first serve. First in, first out. So, ibig sabihin, yung unang na-filean na senador, yun muna yung uunahin nilang dinggin. Hindi daw pwedeng unahin yung kay Senator Bato. Hindi sila pwedeng mag-prioritize. So, from 1 hanggang pinakahuli, as of now, itong complaint laban kay Senator Bato de la Rosa. Yun yung sinasabi ni Senator JV. At dun sa hinihili ng petitioners na no work, no pay, bahagi din yan ng kanilang pag-uusapan. Pero dun sa tanong mo, pinagtanggol syempre at dinepensahan ng isa sa mga kasama sa minority bloc ni Senator Bato, si Senator Amy Marcos. Ang sa kanya, hindi naman daw ginugusto ni Senator Bato na siya ay mag-absent. At kasipag-sipag nga raw ni Senator Bato de la Rosa nung siya ay pumapasok pa sa Senado. Hindi lang daw talaga makapasok yung senador ngayon dahil walang siguradong proteksyon sa kanya sakaring may arrest warrant na manggaling sa ICC. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. If there are threats to his person, there are threats to him that will not be responded to. Sana may assurance siyang konti na kahit papano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol. Bok, hanggang ngayon ay walang paramdam talaga si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Natanong natin si Senate President Soto kanina, ang huling kausap niya pa ay before yung break ng undas noong November. Walang communication, walang pagpapaliwanag kung bakit siya absent. Pero sa isang Facebook post ng kanyang asawa na si Mrs. Nancy de la Rosa, ipinost niya yung picture ni Senator Bato de la Rosa. Of course, we don't know if this happened today, or baka kasi file picture ito, baka dati pang nangyari. Pero dun sa picture, makikita na nakaluhod at nagdarasal ni Senator Bato de la Rosa sa isang simbahan. So yan muna ang latest sa subject na ito, sa topic na ito, Bok. Balik sa iyo. Ulat ni Mel Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, dating Pangulong Duterte ayaw dumalo sa isa pang pagdinig ng ICC sa Biyernes. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Humarap sa media ang mga abogado ng drug war victims kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At live mula sa The Hague, Netherlands, nauna sa balita si Angela Lagunzad Castro. Angela, anong tinalakay sa press conference kanina? Hi Bok, magandang umaga mula dito sa The Hague at kasalukuyan nga nangyayari ang press con ngayon dito sa ICC ng Office of Public Counsel of the Victims sa pamamagitan po ni Miss Paulina Masida, and of course kasama dito ang mga lawyers, yung common legal representatives for the victims na sila Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres. Dito of course tinalakay yung kanilang kumbaga parang post-mortem nung kanilang mga naging presentasyon kahapon sa confirmation of charges ni Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mahina lang ang boses ko because ongoing pa rin siya ngayon. At of course dito sinadya umano ng prosekusyon na isentro ang kanilang presentasyon sa tunay na mga kwento at naging paghihirap ng mga biktima. At sa ganitong paraan mas maintindihan daw ng mga hukom kung ano talaga ang nangyari sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Kanina Bok, I was able to ask a question kay Attorney Gilbert Andres and Attorney Joel Butuyan. Ang tinanong ko sa kanila kung ano ang kanilang reaksyon sa naging of course claim ng defense na lahat ng mga statements na pinipresenta ng prosecution na ang nilalaman ay si Pangulong Rodrigo Duterte, all these are rhetoric or bravado or hyperbole. Ang sabi naman ni Attorney Gilbert Andres ay dahil siya ay presidente, ito ay it's a matter of policy. So aantabayanan natin kung ano yung magiging of course presentation ng merits naman ng defense bukas. Now, okay, so naka-break ngayon na Boka ang confirmation of charges bukas. Like what I've said ay itutuloy naman ang confirmation of charges at this time around ang magpepresenta ng merito ng kaso nila ay ang defense. Okay, Angela, balikan lamang natin saan sumentro yung confirmation of charges hearing kagabi. Okay. Kagabi, Bok, tinalakay ang PRRD list na tinawag na dead list. Ito ay, sabi nga nila, ay yung tinatawag na so-called PRRD list na may mga listahan si Pangulong Rodrigo Duterte na mga high value target. Dito sa mga list na to, sinabi nung insider witness ang prosecution na pag nandito ka sa listahan na to ay malamang sa hindi ay ikaw ay mamamatay. There is a difficulty or different level ng mga high value target doon, 1 to 5. 1 being yung mga drug user, yung mga street, yung mga nakikita mo lang sa kalye na mga gumagamit ng droga. Number 5 would be yung mga high value targets, yung mga drug financiers, mga high ranking police officials. Kasama rin inungkat Bok yung Oplan double barrel or Oplan tokhang at Oplan high value target. Neutralize, of course, pinag-usapan din dito sa press con yung usapin yung talagang definisyon ng neutralize. Ang sinasabi ng prosecution, there can only be one meaning of neutralization, and that means ay patayin. Okay, so of course, pinlay din doon sa confirmation of charges yung speech ni Duterte na nag-uutos na pumatay kapag nanlaban. I think yung isang sa mga sinasabi nila noon, Bok, yung sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na kapag bumunot ng baril, barilin. Kapag hindi bumunot ng baril, barilin nyo pa rin para matapos na. That's the specific video that they showed. Binisita rin nila ang mga kaso ng pinatay nung kasagsagan ng drug war. If you can remember, Bok Ed, yung si Albuera, late Mayor Rolando Espinosa Sr., Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog, Kian de los Santos at Benjamin Visda. Pakinggan po natin ang pahayag ni ICC prosecution lawyer Edward Jeremy. This was the pattern, Your Honours. Out of one side of his mouth, quietly, occasionally, he would speak about self-defense. And out of the other side of his mouth, loudly, frequently, he would say, kill, and I will protect you, I will pardon you, and I will promote you.
Nagsalita rin kahapon ang mga abogado ng drug war victims. Karamihan ng drug war victims na ito or ng mga biktima ay karamihan daw sa mga biktima ng pagpatay ng drug war ay mga mahihirap, no? Ito daw yung sinasabi nilang policy against poverty, itong war on drugs. Pakinggan po natin ang pahayag ni CLRV Attorney Gilbert Andres. Mr. Duterte's drug war campaign targeted the very humanity of the victims, of their families, and of their communities. Inalisan kami ng dangal. We were stripped of our dignity. Mr. Duterte publicly dehumanized the victims of his anti-drug campaign. Angela, bakit humiling si Duterte na huwag sumipot sa detention review hearing sa Biyernes? Alright, Bok, yun nga nagkaroon ng sulat itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na asking to waive his right to attend the detention review on Friday. Yan kasi ang Friday, aside from the closing statements ng prosecution, ng defense at ng mga biktima sa pamamagitan ng kanilang legal counsel, magkakaroon ng 1-hour review ng detention facility kung saan nakadetene itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay an annual hearing sa kanyang pre-trial detention. At saka ito ay mostly procedural requirement, no, sa pagdinig. Under the ICC rule, ito yung parang kanilang proseso, no, na kinakailangan tignan, 'di ba, yung overall health and well-being ng nakadetene doon. Ito-check din nila, kailangan nilang i-justify, no, kung bakit sa kanila nakadetain ang isang akusado o isang respondent habang gumugulong ang kaso. So this is a separate waiver, so kailangan din ng separate o magkahiwalay, no, separate na desisyon mula sa ICC or pre-trial chamber judges. So aantayin natin kung ito ay aalaw ng mga judges. Kung hindi aalaw ito, there's a possibility na makita natin si Pangulong Rodrigo Duterte sa Friday para sa kanyang detention review. Pero according to Attorney Cristina Conti, baka naman i-allow na rin siya o pumayag na ang mga judges na hindi na lang siya umattend. So we will see, no? And we can expect that decision soonest kasi nga sa Friday na yan. Bok. Okay, ulat ni Angela Lagunzad Castro live mula sa The Hague, the Netherlands. Isa pa naging sentro ng confirmation of charges hearing ang papel ng mga kasabwat umano ni dating Pangulong Duterte sa drug war. At live mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano mga nilatag ng prosekusyon tungkol dito? Bok, malawakan at sistematiko raw ang naging patayan sa ilalim ng drug war mula noong alkalde pa sa Davao hanggang sa naging presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang binigyan diin ng prosecution sa pagdinig kahapon. Ayon kay ICC Prosecutor Robin Croft, gumagalaw itong mga kasabwat ni Duterte batay sa tinatawag na common plan. Itong common plan ay ang pag-neutralize sa mga sangkot sa droga sa pamamagitan ng pagpatay. May pattern din daw ang mga pagpatay at reward system sa Davao City na kalaunan ay ginaya sa drug war nang maging presidente na nga itong si Duterte. Ang ilan daw sa mga kasabwat noon ni Duterte sa Davao City, inilagay niya sa mas mataas na posisyon nang mahalal siyang Pangulo para maipatupad itong common plan sa buong bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni ICC Prosecutor Robin Croft. The co-perpetrators controlled the executive. They controlled the police, they controlled the Drug Enforcement Agency, the National Bureau of Investigation, and the Department of Justice. And they used this control to ensure that their subordinates carried out the plan to neutralize alleged criminals through violent crimes. Camille, mayroon bang tinumbok yung mga prosekusyon na nanguna sa pagpapatupad itong war on drugs? Bok, isa sa mga nabanggit si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong Duterte administration. Noong alkalde pa sa Davao City si Duterte ay binuuraw ni de la Rosa ang Tokhang operations na kalaunan ay ipinatupad din sa drug war ng dating administrasyon. May video rin na ipinakita kung saan maririnig si Bato na inuutusan ang mga pulis na puntahan sa bahay ang mga drug lord, buhusan ng gasolina at
patayin. Ipinakita rin ang video ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na nagsasabing imbis na magpatayo ng mga kulungan ay pinapatay sa Pilipinas ang mga drug lord. Ginagamit din daw ni Aguirre ang kanyang posisyon para walang makasuhan sa mga pagpaslang. Kasama rin sa co-perpetrators na nabanggit ay sina Senator Bongo na dating Special Assistant ng Pangulo, dating PDEA Chief Isidro La Peña, dating Davao Police Chief Vicente Danao at dating NBI Director Dante Giran. Pinangalanan din ang dating PNP officials na sina Oscar Albayalde at yumaong Camilo Cascolan. Bok? Ito bang ang mga nabanggit na kasabwat doon sa hearing, sa pagdinig ng ICC? Meron na ba silang reaksyon? Bok, umiwas si Senator Bongo sa mga tanong ng media kahapon tungkol dito. Ang sabi niya lang ay hihintayin niya nga matapos itong confirmation of charges hearing at focus muna siya sa pagtatrabaho. Pakinggan natin itong pahayag ni Senator Bongo. Ibayan lang po natin. Basta trabaho lang po muna. Unahin ko yung trabaho ko. Meron akong sinumpang tungkulin bilang senador. Bok, bago nito ay nauna nang itinanggi ni Senator Bongo at Attorney Aguirre ang pagkakadawit sa war on drugs. Sinabi noon ni Aguirre na naging abogado lang siya ni Duterte noong alkalde pa siya ng Davao City. Hindi niya rin daw sinuportahan ang extrajudicial killings. Si Senator Bato de la Rosa naman hindi pa rin nagpapakita sa Senado. Hanggang ngayon wala pa rin pahayag ang iba pang tinuturong kasabwat ni Duterte sa war on drugs. Ano bang pwede mangyari dun sa mga tinukoy na co-perpetrator ni Duterte? Sila ba'y kakasuhan o ipapa-aresto? Bok, hindi porket tinukoy sila bilang mga kasabwat ay maglalabas na agad ang ICC ng arrest warrant laban sa kanila. Hindi rin ibig sabihin nito ay may kaso na rin laban sa kanila. Hindi rin sila co-accused o kapwa-akusado. Kung kakasuhan man sila ng ICC prosecutor ay hiwalay raw na kaso pa ito. Nabanggit lang yung pangalan nila sa kwento dito sa pagdinig nga kahapon. Kumbaga dahil sila yung supporting actors at sila rin ay naging bahagi sila ng sistema para nga mapaitupad itong common plan at mga pagpatay. Kung makita raw ng ICC na isa sila sa most responsible, maaari silang kasuhan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Senator Legada, pinayuhan si Senator Marcoleta na bumalik sa pag-aaral. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Limang kongresistang inakusang tumanggap ng mali-maletang pera mula daw sa mga flood control projects. At live mula sa Batasang Pambansa, nanguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino-sino mga dinawit na kongresista at anong kanilang sinabi? Bok, marami-rami nga yung mga kongresistang idinawit dito sa mali-maleta umanong kickback. Tinukoy po sila doon sa unsigned affidavit ng mga nagpakilala umanong dating Marines at tauhan umano ni dating Congressman Zaldico. Karamihan nga po sa mga nadawit ay mga aktibong kongresista noong kasagsagan pa ng Quadcom at Good Government hearings. Kaugnay po yan nung Pogo, EJ case at confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang doon sa listahan si ML Party List Representative Leila De Lima na kapapasok lang po ngayong 20th Congress. Maring itong itinanggi ni De Lima. Aniya, sobrang nakatatawa raw na pinalabas nilang pinadalhan siya ng maleta ng pera. Malinaw daw na demolition job ito at pawang kasinungalingan. Nakapagdududa rin aniya na itinaon ito sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at paggulong ng impeachment laban kay VP Sara. Squid tactics aniya ito para nga ilihis tayo sa totoong issue at yan daw po ay ang pagpapanagot sa mga Duterte.
Duterte. Itinanggi rin ng mga dating makabayan representatives na sina Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel yung aligasyon. Giit nila paraan lang daw ito para patahimikin ang mga kumilos upang ilantad ang katotohanan. Maging si Manila 6th District Representative Benny Abante itinanggi po yung paratang na tumanggap siya ng maleta ng pera. Giit niya, ito ay politika. Tinatarget daw siya dahil sa umunang yung mga naging kanyang posisyon noong mga nakaraang taon sa paglaban nga para sa hustisya sa mga biktima ng EJ case. Tinawag namang delulu at pure BS ng ilang House leaders yung aligasyon. Narito po ang kanilang pahayag. Hindi natin masyadong binibigyan ng pansin dahil wala naman pong katotohanan doon. So, yun lang po. Huwag tayong dilulu. It's all BS. Those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Marian, anong sabi ng Philippine Navy kung mga dating Marines nga ba itong mga nagsalita sa press conference kapon? Bok agad nga yang inimbestigahan ng Philippine Navy at napag-alaman nga wala na sa serbisyo yung mga sinasabi ng 18 Marines sa press cons. Dalawa pa raw doon sa kanila ay niwala sa kanilang hanay at yung karamihan nga ay dishonorably discharged pa. Si Guteza rin ay retirado na rin daw nga sa serbisyo noon pa nga June 2020. Nananawagan nga po itong Philippine Navy sa publiko na maging mapanuri at iberipika muna yung kredibilidad ng impormasyon. Yung AFP naman ay nagbabala laban doon sa mga political grandstanding at sa pagmamanipula nga sa paggamit ng media para nga raw magpakalat ng maling impormasyon. Samantala, pinaimbestigahan naman ni Senator Amy Marcos yung umano'y money delivery scheme na kinasangkutan nga nitong 18 dating militar. Pati na rin nga yung mga nai-report na koordinasyon umano ng ilang opisyala ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Mensahe nga ng dating ng senadora sa mga Marines humarap sila sa Senado para mapanumpaan nila ang mga pahayag nila. Narito po yung pahayag ni Senator Amy Marcos. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Yan po muna ang latest sa Kongreso. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Marian Enriquez, live mula sa Batasang Pambansa. Pag-aral at kumuha ng master's degree sa National Security. Yan po ang banat ni Senator Loren Legada kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Sinabi ni Legada matapos kwestiyonin ni Marcoleta ang nakasaad sa kasaysayan na ang Pilipinong si Tomas Cloma nakadiskubre sa Spratly Islands. Git ni Marcoleta, hindi dapat ito tinuturo sa mga estudyante dahil mali ito at kailangang itama. Kinontra naman ito ni Legada. It's never too late to take masters in national security. Provided they will exclude the Tomas Cloma issue. Bakit? Totoo naman yun Kahit basahin po ninyo yung PD 1596, wala pong sinasabi tungkol kay Tomas Cloma. Pag-aari po natin yung occupied territories natin, not because they were discovered or donated by Tomas Cloma. Pag-aari natin simply because nandun ang mga tao natin and Kami inyong mga kapatid sa Baltan sa Public Service, dapat po una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM.